Muling nanawagan sa Korte Suprema ang Metro Manila Development Authority kaugnay sa apila na muling buhayin ang NCAP para sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy nang sa gayon ay mabantayan ang lahat ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na hindi kayang bantayan ng kanilang mga tauhan 24/7. Ikinairita ni MMDA Chairman Don Artes ng tangkay ng ilang pasaway na motorista na takasan ang mga traffic enforcers na nanguhuli ng mga violators ng exclusive EDSA busway policy. Kabilang sa mga nagtangkang tumakas sa apprehension ng pinagsanib na pwersa ng MMDA, Highway Patrol Group at Land Transportation Office ay mga aktibong pulis at military, government officials at iba pang VIPs. Sinabi naman ni Colonel Bong Nebriha, MMDA Task Force on Special Operations Chief, na isusumiti nila ang pangalan ng mga pulis na lumabag sa exclusive EDSA bus lane policy sa tanggapan ng Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management para sa pagpapataw na administrative penalties sa kanilang pag-abuso sa kapangyarihan sa paglabag sa traffic laws. Sa pangalawang araw ng pagpapatupad ng penalty increase sa mga violators ng exclusive EDSA bus lane, umabot na sa 797 ang bilang ng mga sasakyang nahuli ng mga traffic enforcers hanggang kahapon ng alas 6 ng gabi. Doon po sa mga tumatakas, kung akala nyo po ay kayo ay nakakaligtas sa penalty at sa multa, nandito po ang LTO, nakukuha naman po namin ang plaka at nire-report po namin sa kanila at sila po ang gagawa na action. Alarma po natin yan, no? Sa suporta natin sa MMDA, yung mga tumatakas, i-alarma natin mga sasakyan na yan, hindi nila mariregistro yan, no? Tapos pupuliin pa sila ng enforcer kung saan man sila mahuli, no? Alarma po sila. Pag dineclaro sa amin ng MMDA yung mga tao na nag-violate yan, mag-top of MMDA fines and penalties, meron pa namang LTO fines and penalties, no? I-post rin po natin yan, no? I'll take this opportunity na rin po para manawagan sa Korte Suprema kay Chief Justice Esmundo at lalong-lalo na po kay Justice Maripic Leone at the risk of being cited for contempt. Ako po ay mananawagan na sana po ma-resolve as soon as possible yung pong TRO sa NCAP. Ito naman pong illegal na paggamit ng bus carousel ay naging talamak lamang simula nung na TRO or na-suspend yung pong implementation ng NCAP. Unang-una, hindi po kami kasama sa petisyon bago mag-issue ng TRO ang Supreme Court. In fact, spokesperson lamang po ng Supreme Court ang nagsabi na kasama ang MMDA sa tini-TRO. So, ang hiling lamang po namin ay ma-resolve as soon as possible. Submitted na po siya for resolution as early as January. Magte-10 months na po. Sana naman po ma-actionan na ito. Dahil kailangan po talaga namin ang tulong ng technology para po mabantayan ng lansangan sa Metro Manila. Hindi po namin talaga kayang bantayan 24/7 na mano-mano ang lahat po ng kalsada within our jurisdiction. Kailangan po talaga namin itong mga ICT, mga CCTV cameras para po magawa ng tama. So, ako po ay nakikiusap. Sir, do you have an appeal dun sa mga motorista na kapag walang MMDA, walang LTO na humuhuli, ay dumaraan pa rin sa busway? Kasi napakadami nakita namin kanina po. Opo, yan po ay risk na kanilang kinakaharap. Hindi naman po laging wala ang MMDA na magbabantay. So, kung ma-champion kayo, it's a risk that you take at kumanda po kayo na ma-penalize ng ma-higpit. At sana wag nyo ikakatwiran na antay po itong palisiya na ito dahil hindi po excuse ang pagiging mahirap para po mag-violate itong traffic laws natin. So, pantay-pantay naman po yan, mayaman, mahirap. Kayo po ay pe-penalize ng 5,000. Kung second offense, magse-seminar at suspended your